Hello guys! Welcome back to my channel! Alright! Isang stock ang mukhang titiba ngayong 2024 at maganda ang kikitain. At parang ngayon kasi medyo maganda na yung dividends niya last year. At baka ngayon 2024 and moving forwards lalo lumaki ang dividends. Pag-usapan natin si DNL Industries. Kung sa tingin ba natin lilipad ang presyo nito at ang dividends 2024 and moving forward. Welcome back! Ayan, DNL Industries ang pag-uusapan po natin ngayon. Nakakakilig dividend stock kasi 2023 ang dividend yield na pinamigay po nila. Kung compare natin yung price niya ngayon, ngayon January po, no, 25, 26, no, sa market ay 4.54%. Ang laki po niya, no? Kasi kayo masyado kayong spoiled ngayon kayong pandemic kasi, no, na nag-invest eh. Sanay na kayo sa 8%, 10% na dividend yield. Nung araw wala ka po makikitang stock na 5% ang dividends. Usually mga 2%, 3% lang yan. Pero ngayon nakakita na ng mga ganito level 4.54% at mukhang may ibubuga ito. Mukhang may pasabog ito si DNL 2024 and moving forward. No? Kasi po last year hindi po ako masyadong believe kay DNL po. Hindi masyadong believe kay DNL last year, no? Nung nireview po natin. No? Medyo in between ako eh. Kasi po kung titingnan natin yung revenue, yung sales, no? Yung benta, walang problema. 2021 tumaas yung sales, 2022 tumaas yung sales. Ang problema ko yung before pandemic. Bakit hindi sila lumago noong 2018 tapos bumagsak sila ng 2019? Ayun, no? Kitang-kita niyo po sa graph, no? Yung 2019 po nila nag-dip, no? 2018, 2019, no, before pandemic, nag-dip ang kanilang sales. Wala naman pandemic eh. Bakit bumagsak ang sales mo? Yung nakakaba po yung mga ganyan na mga galawan eh, no? Ayan, no? Pati po yung ano po nila, no, yung net income nila, no? Nakikita po natin, no? 2018, 2019 nag-dip, no? Ayan, ano ba nangyari noong 2019, no? Sabi sa kanilang annual report, no, noong nakaraan, no, noong 2019, lower sales volume, bumaba daw po yung volume ng sales. Ayan, no? And lower commodity oil prices. No? Yan, nag-decline yung mga iba't ibang segment na kanilang mga produkto. Puro mga decline sa volume. Volume po ang decline. No? Okay, kasi minsan yung amount, no? Tumataas yung revenue or na-maintain yung revenue. Pero yung volume po ang mas importante kung nag-expand ba talaga ang customer base mo. Nag-expand ba talaga yung pagbenta mo, kasi volume na po pinag-uusapan dito, di naman yung amount eh. Kasi minsan tumaas lang yung materials mo kaya tumaas yung sales mo eh, no? Pero ayan, no, nag-decline nga po ang volume. Yung benta po nila bumaba po talaga. Meron pa. Ano, no, nang makikita po natin, no, itong recent years, no, 2020, 2021, lalo na 21, 22, ayan, nag-erode na po. Bumababa na po yung tubo. Ayan. Tingnan niyo po sa gross margin, no? Dati, noong 2017, 2018, 2019, no? 16 to 20%, no? Ang tubo. Ngayon, no? Mahalik na ng 14, 13%, no? So, nag-erode. Ayan, no? Operating income, nag-erode din yung tubo, yung margins, no? Ayan, dati nasa 13, no? 15, no? Ngayon, recently, pa 10%, 10% na lang. Ano ba nangyayari? No? Pati net profit, bumababa po eh, no? Kasi mukhang nai-squeeze. Kaya kasi tumataas po yung materials eh, hindi mo maitaas po ang presyo, no? Sa yung mga kliyente. Bakit ba hindi maitaas, no? May competition ba ang sign po nito? O baka dahil under contract? Hindi ko po alam, pero hindi po ako masyadong komportable kapag yung tubo lumiliit kasi minsan napipiga ka ng sitwasyon eh, no? At ba pumipiga sa'yo? Bakit ka lumiliit yung tubo mo? Kasi ikaw, no, bilang kumpanya, hindi mo naman voluntarily gusto na lumiit yung tubo mo. Gusto mo maintain mo yung tubo mo, kaya palakihin mo pa yung tubo mo eh. Pero ibig mo sabihin, no, may nangyayari sa paligid, no, maaaring competition, maaaring hindi natin mapaliwanag na lumiliit ang tubo po nila, no? Ayan. At ito nga po yung magandang balita po, no, noong 2018, no, na mag-end ang 2018,
ayan po, no, si DNL Industries po ay nagplano po sila na mag-build ng malaking facility sa Batangas. Mag-e-expand sila kasi ang ganda ng 2017 po nila no. Paangat sila na paangat, nag-vision talaga sila. Gusto nila mag-expand. So, noong 2018, nagplano po sila, umutang po ito. No? Kaya makikita niyo po sa kanilang financial report, no? Kung titingnan historically, medyo lumobo-lobo ng konti, no? Ang utang sa balance sheet, no? Kasi nga po, yan po, no? Mag-expand po sila sa Batangas. And sandali lang po dapat ito, kaya lang tinamaan ng pandemic, nag-slow down yung paggawa po ng facility po na to. Sa palagay ko po, no, maaaring yun po ang nangyari, no? Ayan. Pero noong last year, 2023, natapos na po, no? Natapos na yung DNL, no? Yung Batangas facility, no? Magi-start na raw ng operation, no? Ayan, ito po yung balita po noong last year. Ngayon, ito naman po ang sa akin, no? Aanuhin mo naman ang bagong planta. Aanuhin mo yung pagkalaki-laking capacity mo. Kung yung volume naman ng binibenta mo ay bumababa, no? Wala ka naman bagong kliyente, no? Aanuhin mo yung bagong facility, sa mo gagamitin niya kung wala kang bagong kliyente, wala kang bagong volume, walang bagong order, no? Saan mo gagamitin iyan? At ito na po ang topic natin ngayon. Ang haba ng pasakaya ni Kuya John. Ito po yung balita. Ito na, Lau family. Ang nasa likod, ang pamilya na majority shareholder ng DNL strikes gold. Ayan, with DNL's 10 billion Batangas manufacturing plant. Ayan, nagkaroon po sila ng magandang deal. May nakuha silang bagong kliyente na mainit at mukhang maganda. Maganda ang pasok ng 2024. Swerte. Alright. Yeah, Philippine stock investors seeking to capitalize on the phenomenal rise of hard discount retailer Dali. Ayan yung topic natin kahapon. Pinag-usapan natin si Dali versus Pure Gold. No? Should pivot their focus to DNL Industry Inc., the Lau family food ingredients and plastic manufacturing company. Panoorin niyo po yung video ko po kahapon about Pure Gold and Dali. So si Dali po isang rising superstar, no, sa retail po ito, no, na talagang dumadami po ang kanilang store at ito nga po, no, naging kliyente po sila ng DNL Industry ayon po sa balita pong ito, at napakagandang balita po ito sa DNL at magandang balita din po sa ating mga investor. Kasi kung hindi po tayo pwede mag-invest sa Dali, hindi naman po yata publicly listed company sa Pilipinas po ito, okay pa rin. Pwede pa rin tayong sumakay sa growth, sa potential ni Dali sa pamamagitan ng doon tayo mag-i-invest sa supplier niya. Sino yun? Si DNL. Ayun. The Lau family struck gold with its 10 billion factory in Batangas, intended to transform DNL Industry from a producer of customized raw materials to a manufacturer of shelf-ready consumer products from soap to food. Ayan, no, magaling po talaga sa ganito si DNL, no? Marami po talaga silang pinoproduce, no? Sila rin po ang choice na marami pong company na mag-produce para po sa kanila, no? Mag-manufacture para po sa kanila. DNL's Batangas plant is responsible for producing some of the in-house brands. Uy! In-house brands Nino! Ni Dali! Ano yun? Detergents and soap, including its rival O-Save. Ayun, no? Sino ba tong rival O-Save? Kalaban ba ng Dali ito o brand ba ni Dali ito? Hindi ko po sure. Hindi pa po ako nakarating sa Dali. Pasensya na po kayo. Pero yung iba, parang impression ko, iba yata itong O-Save, no? Ibang brand po yata itong O-Save, yata under ng Dali. Pero one day bibisita po ako sa Dali, no? At titingnan po natin, no? According to sources within the companies, no? Okay, familiar na ba kayo sa in-house brands, no? Sa hindi pa po familiar sa inyo sa in-house brands, no? Bibigyan ko lang po kayo ng history ng konti. Pinauso po ito sa ibang bansa, kinopya lang po ito sa Pilipinas, no? Nagumpisa po ito talaga sa ibang bansa, no? Ito pong in-house brand, isa pong way po ito para mapababa po ang presyo ng mga bilihin para po sa ating mga consumer na price conscious. Ayun, no? Halimbawa po, no? Bibigyan ko yung example, no? In the context of a supermarket, kung ikaw ay isang supermarket, no? Ibebenta mo yung Tide o Ariel, no? Mas mahal po ito kasi dalawang entity po ang kailangan tumubo. Sino po? Tayong supermarket at si Tide, si Ariel, kailangan din po nilang tumubo. So dalawa pong bibig ang pakakainin po nito. So doble po ang tubo po nito. Iyon ang problema po sa mga ganyang mga labels, sa ganyang mga brands, no? Yung mga Tide, Ariel,
tumataas ang billing kasi dalawang bibig ang kakain po dyan, no? May dalawang entity ang need na tumubo. At ito pa, yung mga brands po kasi na yan, no? Since mga third party na brands po ito, malakas po mag-ads po yung mga yan. Sila Tide, sila Ariel, malakas po mag-ads. At saan po napupunta yung ads na yan? Kayo po ang nagbabayad po niyan bilang consumer. Mas mahal po ang benta sa mga brands po ng mga Tide, Ariel kasi may advertisement po yan sa atin din po na tayo rin po ang magbabayad ng consumer. Hati-hatiin po sa atin yan. Ipapatong po sa presyo, napapamahal ang bilihin, no? So what if yung supermarket ay may sarili nilang brand para yung mga customer po nila na naghahanap talaga mura. Ayun, halimbawa po yung mga bonus, pumunta kayo sa SM bonus, no? Pumunta kayo sa Robinsons lang yung ginagawa nilang pangalan, nakarating na ako. Yung OSAVE hindi ko pa po nakita ng personal, no? Pero yan po ang ibig pong sabihin ng na in-house brands, no? Nag-umpisa po yan sa ibang bansa, no? Na talagang yung bawat supermarket, yung mga malalaking chain, may mga 100 stores, 500, 1,000 stores, gawa na lang sila ng gawa ng sarili nilang brand, no? Para ma-capture talaga nila yung mga budget conscious na mga customer po, no? Ayan, kung pupunta ka sa groceries, no, mas mura talaga yung mga in-house brands. Tingnan niyo po yung bonus, pagtabihin niyo po yung bonus at saka hindi bonus. Yung bonus po talaga ang pinakamura, kahit ano, tissue, alcohol, o kahit ano, no? Mas mura talaga yung in-house kasi walang advertisement, no? At isang entity lang ang tumutubo, no? Sa case ng bonus, SM lang sa kanya lahat yan, eh. No, okay, hindi dalawang bibig ang pinakakain, isang bibig lang, no? Maliwanag po ba, no? Ayan. Okay, alright. Sino ba si Dali? Konting review sa hindi po nakapanood kahapon, no? A new retail player. Bagong player po ito sa retail, no? Trying to disrupt the market with its low price goods, no? Low price goods. Tingnan niyo po dito sa website po nila. High quality, low prices. Ayan, Germany ang ano po nila, ang kinokopya nilang business model, no? Yung Aldi po yun yata inspiration po nila, yung Aldi na sikat po sa Europe po talaga, na talaga ang mura-mura po magbenta ng Aldi. Talaga low cost, binababagsak po talaga nila yung presyo sa bilihin, no? Simplicity and efficiency. Paano nila napapababa ang presyo? Ang focus po ng ganitong German style ng supermarket ay mapababa po talaga nila yung presyo. Wala na po sila ibang focus. Hyper-focus po sila sa presyo. Napaka-price sensitive po nila. Kaya po, ang kanila po talagang mantra sa kanilang business, no, is to work efficiently. Napaka-efficient po nila, no? Avoid everything which could potentially increase the sales of price or product. Lahat ng pwedeng matipid, gagawin nila. Lahat ng tingin nilang hindi kailangan, tatanggalin nila. Halimbawa, bumibili sila ng large volume, malakihan ng order po nila para po talaga maka-discount sila sa supplier. At dito sa DNL, ganun din po. Malaki ang order na sa DNL, talagang gano'n, no? Ipitan. And we spend very little on advertising. Halos walang advertising, no? Kung may advertising, very, very minimal lang para po hindi po masyadong mataas ang presyo. At pinipili po nila yung area na pagbubuksan nila, medyo mura lang po ang upa or mura lang po ang lote. Parang ganun po, no? At yung interior daw po nila, very, very simple lang. May nag-comment nga po sa kahapon, no, na sa Dali daw po, nakalagang simple lang. Sa kahon na lang, tsaka sa paleta na lang daw. Okay, again, di pa po ako nakarating sa Dali, pero ito po ay assignment ko po. Makarating po ako sa isang Dali store nearby, no? Walang fancy-fancy, walang masyadong magandang decoration, no? Sa store, no? Simple lang, basta kailangan mura ang bilihin. Ganon, no? Walang ads, walang Itbulaga. Pure Gold, Itbulaga. Ako, yari ang Itbulaga nito. Baka umalis ang Pure Gold sa Itbulaga kasi magtitipid siguro si Pure Gold. Makikipaglaban sa presyo, eh, no? Anyways, ayan, no? Kasi ito po mga advertisement na to, pinapasa lang po sa ating consumer ang presyo po, no? Kaya ayun po, ayan po ang hard discount po talaga. Ang hard discount po talaga ng supermarket, no nonsense po yan, no? Ayan, sagot sa kahirapan, pangmasa talaga ang focus po nito, no? Ayan, Dali, a hard discount retailer, has been quietly opening stores even in residential subdivision and beside wet markets, no? It closed 2022, noong 2022 po to, no? 250 stores na po sila ngayon, no? And to give you a perspective, ang huling basa ko po noong 2023 ng financial report ng Pure Gold,
ay around 500 plus stores po, no? So medyo marami po itong 250 stores, pero of course medyo maliit-liit lang po yata ang Dali, no? Ayan, pero ang dami po, slowly growing na po ito, no? Ayan. Its product portfolio is poised for diversification, extending, balik na tayo sa DNL, extending categories such as food. Si DNL, kaya na po nila. Dati plastic lang. Ngayon, pwede na sila sa pagkain, pwede na sila sa sabon. Ayan, no, mga delivered products will be the standard set by retailers. In-house brands, katulad na sinabi ko sa inyo kanila, are crucial for the success of Dali kasi it enables the merchant to offer high quality product. Maganda din yung produkto po nila. Hindi nga lang po kilala yung brand, no? Bagong brand lang po, sariling brand, walang advertisement. Hindi mo napapanood sa TV pero maganda rin po, mahusay din po. DNL ang gumawa. Ganon, no? Ayan. Found on the shelves of larger traditional retailers including Pure Gold and SM, no? In Billionaire.com's December report, private label brands make up approximately 20%. 20% po products sold by Dali. Talagang po ako sila mapababa ang presyo kaya nasa 20%. No? The hard discount retailer is expected to increase the share of in-house brands to 90%. Ayan, patataasin pa po nila. So, expected po natin, no, na mas marami pa pong o-orderin po ito sa DNL in the future. Mukhang doon papunta po ito, no? Ayan, at ang sabi nga dito sa dulo, sa bandang ibaba, no, ang idol po talaga ni Dali ay si Aldi na sikat po sa Europe. Ayun, no? Okay. Given the country's limited manufacturing base, DNL industries stand to benefit the most from the demand for private label brands from hard discount retailers Dali and Osave. The company has earned a trustworthy reputation due to its history and track record of manufacturing raw materials for competing companies such as Jollibee, McDonald's, Bondenizen, and Universal Robidas. So yung mga local na ano po, no, ng mga malalaking kumpanya, no, ay talagang tiwala po kay DNL. At sinasabi po sa report po na to, sa news article po na to, mukha wala naman po masyadong choices sa Pilipinas, no? Wala naman po yatang ibang manufacturer po, no, sa Pilipinas na maaari nga talagang humawak ng ganitong malalaking orders po yata. Kasi nga po, no, kung hindi niya na po nakakalungkot po, pero hindi na po okay, no, ang manufacturing business sa Pilipinas. Kaya konti na lang po ang nagma-manufacture sa Pilipinas. And I think para maging competitive, no, katulad nito sa Cavite po tinayo ang planta ng DNL, of course, no, para mas mapababa ang presyo kasi syempre mas mababa po ang sahod po, no, sa probinsya. Syempre provincial rate na po doon, no. Anyways, Alvin Lau, the CEO of DNL, persuaded his family to construct the Batangas plant, providing the company with another avenue for growth. At yan, mukhang maganda. Mukhang maganda, no? So ako ba, no, parang nakikita ko po, no, parang may growth po yung revenues and income, no, this year. So kasi antayin po natin sa financial report, dito pa lang naman, no, sa business dealings na to, na maramdaman na po natin, dyan na po talaga ang papunta po yan, natataas ang revenue at ang income ni DNL for this year and the following years to come, provided na maganda po ang maging business po nitong ni Dali, no? Baka mag-translate po ito into bigger dividends, no? Sa baka hindi pa po this year, baka starting po next year 2025, baka po, no, lumaki ang dividends mo. Sana pray pa po tayo. Right, ayan. At kung titingnan natin ng chart, no, para nagkaroon ng konting interest po, no, starting January, parang nagkaroon na ng interest, parang tumaas na ng konti, no, ngayon 2024, no. So ano ba ang sa tingin po ninyo? Sasakay na po ba tayo dito, guys? Ayan, no, at tingnan po natin ng konting-konti lang po, no, ang fundamentals ng company, no. Financial health po muna tayo, no. Current ratio, interest coverage, debt to equity, maganda naman po ang level as of today, no. Sa Morningstar ko po nakuha ang data po na to. Ako po ang tingin ko po dito, very very good naman po ang financial position po nila, hindi po nakakatakot. Very strong naman po, no. Sa valuation lang po, hindi siya mukhang mura, no? Mukhang fairly valued. Do. Yung price to book medyo mahal pag titingnan po natin, para lugi-lugi tayo sa asset po nito. Pero light kasi talaga mag-operate po. Yan po talaga ang business style po ni DNL, no? Nagli-list na kasi, so hindi sila heavy on asset, no. So more on doon tayo sa earnings tumitingin kapag binavalue po natin ang company to. And PE ratio of 18, parang medyo fairly valued na po ito, no. Hindi na po siya mura kung titingnan po natin, no, itong price to earnings. Pero although it does not look cheap right now, hindi siya mukhang cheap, no.
kung yung earnings po as of now, no? But kung magkiklik po itong partnership, no, with Dali, itong deal with Dali, maaari na cheap po ito, maging cheap po ito, no? After a few months or after a few years, maaaring maganda po ang valuation po nito. Alright, yun. Tanongin ko, ano po tingin niyo guys? Maganda ba itong DNL? Maganda bang pasukan po natin ito for this 2024? Ano po sa tingin po ninyo? Ako po parang gusto ko maglagay ng konti. Kahit pa konti-konti lang, no? Kahit pa isang board lot lang. Kasakay lang po tayo, no? Tingnan po natin, no? Nag-aantay-antay pa po ako ng budget for this year. Alright. Disclaimer. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimers. Salamat sa pakikinig po ninyo, guys, no? Ayan, no? Please like, subscribe, share, notification bell. Comment lang po kayo sa baba, no? Kwentuhan po tayo. To God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. Happy investing. Bye-bye.